Matibay pala ang batang ito. Hindi pa rin nagigising. Ito. Nasaan ito? Mo, gising ka na pala. Huwag kang matakot. Narito ang tiyo. Tiyo. Pito silang lahat sa labas. Nilusob na tayo ng mga iyon. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Ipaglalaban kong mailabas ka rito. Ligtas muna tayo sa ngayon. Napakasakit ng mga ugat ng aking enerhiya. Wala man lang akong lakas. Nayanig ang iyong mga ugat ng enerhiya. Wala kang kakayahang ipagtanggol ang sarili mo ngayon. Tiyo, iligtas ninyo ako. Huwag kang mag-alala. Narito ang tiyo. Makinig kang mabuti mo. Hawakan mo ito. Ano ito? Ito ang minanang pamamaraan ng ating angkan. Ang sining ng siyam na pinagmulan. May oras pa ba upang pag-aralan ito ngayon? Mabilis matutuhan ang pamamaraang ito. Kailangan mo lamang ipasok ang enerhiya sa katawan. Mapoprotektahan nito ang ugat ng puso at maililigtas ang buhay mo. Mahina ang aking likas na talento. Baka hindi ko ito matutuhan. Kahit hindi mo kaya, kailangan mo pa ring matuto. Gusto mo bang mamatay ng walang laban? Pero ako, walang pero. Bilisan mong tandaan ito. Kapag natutuhan mo ito, maililigtas mo ang buhay mo. Malaki ang utang na loob ko sa inyo, tiyo. Hindi ko po malilimutan ang kabutihan ninyo, tiyo. Mabuting bata, buksan mo agad at tingnan. Tiyo, ang unang antas ba nito ay pinaikot ang enerhiya sa mga pintuang espiritual, tama ba? Tama, ganoon nga. Ipalubog ang enerhiya sa bukiring pambaba. Baliktarin ang daloy ng mga ugat ng enerhiya. Kailangang baliktarin ang daloy. Natatandaan mo ba? Baliktarin ang mga ugat ng enerhiya. Hindi ba ako malilihis ng landas at mapapasok ng demonyo? Lesiu. Ito ay lihim na pamamaraang minana sa ating mga ninuno. Ipagkakanulo ka ba ng tiyo mo? Hindi mo. Magtiwala ka sa tiyo mo. Mabuti kung gayon. Tama na ang daldal. Bilisan mong sanayin ang pamamaraang ito. Narito na ang mga humahabol sa atin. Tiyo, lalabas ako mamaya upang ilayo sila. Dito ka lamang magsanay. Huwag na huwag kang lalabas. Mag-ingat kayo, tiyo. Hintayin mo ako matapos mong maabot ang unang antas. Lesiu, baliktarin ang mga ugat ng enerhiya. Dahil gusto mong sanayin ko ang nakamamatay na pamamaraang ito. Tikman mo ngayon ang pait ng baliklason. Tiyo, bakit kayo bumalik? Pansamantala kong inilayo ang mga humahabol sa labas. Kumusta ang pagsasanay mo? Hindi pa ako nakapagsisimula, tiyo. Anong hinihintay mo? Bakit ka pa nag-aatubili? Tiyo, mukhang lubhang mapanganib ang pamamaraang ito. Kalokohan, ito ang puhunan mo upang mabuhay. Nakasulat dito na ubusin ito ang iyong enerhiya at dugo. Paano kung hindi ko ito matutuhan at maubusan muna ako ng buhay? Mo, nagkakamali ka ng pagkaunawa. Pagmamalabis lamang iyan ang paglalarawan sa pamamaraan. Babantayan kita habang nagsasanay ka. Tiyak na walang masamang mangyayari. Talaga ba? Siyempre, totoo iyon. Ikaw ang huling dugo ng ating angkang Shen. Bilisan mo, baliktarin ang mga ugat ng enerhiya gaya ng sinabi ko. Pero tiyo, wala talaga akong lakas ngayon. Ito ang tanging landas upang ang uod ay maging paru-paro. Kung hindi ka agad magsasanay, mamamatay tayong lahat ng walang mapaglilibingan. Magsasanay ako. Ay, mabuting bata. Bilisan mo, ipikit ang mga mata mo. Natukoy na binago ang pamamaraan ng pagsasanay. Ang sapilitang pagsasanay ay magdudulot ng pagbalikwas ng espiritual na enerhiya. Ilipat ba ang masamang epekto kay Shen Taishan? Ilipat. Ano ang nangyayari? Sandali, bakit naubos ang espiritual kong lakas? Tumigil ka agad. Tiyo, napakasama ng kulay ng mukha ninyo. Huwag mong sabihing pinoprotektahan mo ang pamangkin mo sa pamamagitan ng batas ng mahika. Nasugatan ang puso at diwa. Munting hayop, ano ang ginawa mo sa akin? Tiyo, ano po ang ginagawa ninyo? Hindi. Impossible ito. Ang antas ng aking pagsasanay. Ang espiritual kong ubod. Hindi ba sinabi ninyong ito ang tanging landas upang masira ang kokoon at maging paru-paro? Ikaw, matagal mo nang alam. Napakamangmang mong bata. Alam mo lamang sundin ang sinabi ng tiyo mo. Baliktarin ang mga ugat ng enerhiya. Bakit, tiyo, bakit hindi na ninyo ito matiis? Tulungan ninyo ako. Ganap nang nailipat ang pinsala. Sisimulan ba ang pagsipsip? Sipsipin.
Kaya pala ganito ang sarap ng paglakas. Anyway, sekta nagsuan siya. Ngayon pa lamang nagsisimula ang singilan natin. Dumating na ang tunay na humahabol sa atin. Ay! Hindi ba si Batang Panginoon Shen yan? Tagapamahalang Gu. Parang gumuho ang langit sa lugar ng minahan. Ikaw palang walang silbing nilalang, sadyang mahaba ang buhay mo. Nakabalik ka pa talaga rito. Tagapamahala, maliwanag po ang iyong pagkakilala. Nakaligtas ang hamak na ito sa bingit ng kamatayan. Huwag mo akong abalahin sa mga hinaing mo. Nasaan ang buwis sa ulo para sa buwang ito? Nasadlak sa panganib ang hamak na ito sa minahan. Nawala ang lahat ng laman ng supot ko. Ngayon, wala na akong kahit isang baryang natitira. Wala akong salapi. Iyan ang alituntunin ng sekta. Kapag hindi ka makapagbayad ng buwis, ituturing kang takas. Maniwala ka man o hindi, igagapos kita rito ngayon din. Isusumbong kita agad sa bulwagan ng disiplina bilang takas at ipapahuli. Tagapamahala, nakikiusap ako. Bigyan ninyo ako ng ilang araw na palugit. At bakit kita bibigyan ng palugit? Handa akong ipambayad ang mga puntos mula sa mga mabibigat na gawain sa susunod na buwan. Mga puntos mula sa mabibigat na gawain. Hindi pa rin sapat iyan. Ibabawas ko rin pati ang rasyon mo ngayong buwan. Mabuti at marunong kang kumilala ng lugar mo. 3 araw lamang ang ibinibigay ko sa iyo. Kapag hindi mo na ibigay ang kulang pagkalipas ng 3 araw, hahampasin ko ang balat mo. Ako mismo ang magbabalat sa iyo. Pinaikot niya ang lakas ng palad gamit ang laso na enerhiya. Sa pananakit sa iba, sarili muna ang napipinsala. Napakalakas ng masamang epekto. Tamang-tama sa aking pakay. Natukoy na nagsasanay ang host sa palad ng alon na lumalamon ng kaluluwa. At sumisipsip ng lason mula sa labas. Babala, kinakain ng matinding lason ang mga ugat ng enerhiya. Malala. Magdudulot ito ng pamamaga at pagkatuyo ng magkabilang bisig. Nagwawala ang espiritual na lakas at umaagos pabalik. Dadaan ba sa hibla ng sanhi at bunga? Ilipat ng buo ang masamang epekto sa target na si Wuheng. Ilipat. Nagawa ko. Tagapamahalang Gu. Narito ang isang malaking regalo. Sana magustuhan mo. Narinig mo na ba? May malaking gulo kagabi sa tore ng lasing na immortal. Ano ang nangyari? Sino ang nangahas manggulo sa tore ng lasing na immortal? Hindi naman basta gulo. Biglang namaga ang magkabilang kamay ni tagapamahalang Gu, parang mga tinapay na pinasingawan. Nalason siya. Hindi ba? Lubusan nang nawalan ng kontrol ang espiritual niyang lakas at kung saan-saan kumakala. Ano ang tinitingin mo? Ginoong tagapangasiwa. Ano ang nangyari sa iyo? Kagabi, maayos ka pa nang magkita tayo. Nagkaroon ako ng aberya sa pagsasanay kagabi. Huwag kang magkunwaring kaawa-awa rito. Babalik ako mismo pagkalipas ng 3 araw upang maningil. Makakaasa kayo, ginoong tagapangasiwa. Hindi ko kailanman kalilimutan iyon. Huwag na huwag mong sirain ang pundasyon ng kanyang kultibasyon. Hindi ko kailangan ng pag-aalala ng isang walang silbi. Baka hindi ka na umabot sa araw na iyon. Gaya ng inaasahan, dito ka nga nagtatago. Sino Rune? Magandang gabi, ginoong tagapangasiwa. Ikaw na walang silbi, paano ka nakapasok? Hindi nakasara ang pangunahing pintuan. Kaya pumasok na lamang ako. May lakas ka ng loob na gambalain ang pribadong tirahan ng tagapangasiwa sa gabi. Naghahangad ka bang maghimagsi? Bukas, isusumbong kita sa bulwagan ng mga tagapangasiwa. Pipigtalin ko ang balat mo. Ang bulwagan ng mga tagapangasiwa. Ginoong tagapangasiwa, ganyan na ang lagay ng sugat mo. May lakas ka pa bang maglakad? Ano ba talaga ang nais mong gawin? Ilagay mo sa ibaba ang gamit ko. Haka-hakang hakbang ng anino. Pamamaraang pangkilos ng 2 antas. Sayang kung hahayaang mabalot ito ng alikabok. Ubo. Sa tingin mo, kaya mo. Ang masamang sining na ito ay nangangailangan ng matapang na alak upang hulmahin ang magkabilang binti. Kapag nangahas kang magsanay, agad kang matutupok hanggang maging abo. Maraming salamat sa iyong patnubay, ginoong tagapangasiwa.
Nababaliw ka na ba, talaga bang magsasanay ka rito? Umaasa ako sa iyong mabubuting salita, Ginoong tagapangasiwa. Susubukan ko nga, Shen mo. Tumigil ka, akin ang pamamaraang iyon. Hahaha, ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Nalason ang alak, patay ka sa akin. Hahaha. Ilipat. Ang mga meridian ko. Napakainit, nilalamon ako ng apoy. Ginoong tagapangasiwa, kumusta ang apoy na ito? Ikaw pala. Ikaw rin ang may kagagawa ng lason kagabi. Gantihan natin ang kabutihan ng isa't isa. Hindi ba sinabi mong pipigtalin mo ang balat ko makalipas ang 3 araw? Iligtas mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng batong espiritu ko. Nakikiusap ako, tumigil ka, hindi ko na ulitin. Huli na, ang tanging maibabayad ko sa kabutihan ng Ginoong tagapangasiwa ay ito. Hindi ka dapat mamatay ng madali. Ganap ko nang nakabisado ang haka-hakang hakbang ng anino. May iba pa. Kay bilis mong dumating. Amitabha. Mabigat ang iyong mga kasalanan, deboto. Saan mo balak tumungo? Sa kalaliman ng gabi, winasak mo ang tahanan ng tao. Ito ba ang tinatawag ninyong habag ng sektang Zen? Ako si Fazhao. Napadaan ako upang linisin ang mga nalalabing kasamaan ng landas ng demonyo. Kahanga-hanga ang paraan mo ng paglilinis. May bakas ng laso ng anino sa iyong katawan. Tiyak na nagsanay ka ng isang masamang sining. Sumama ka sa abang mong lingkod pabalik sa sekta upang humarap sa kaparusahan. Bumalik ka sa sekta at tanggapin ang kaparusahan. Ang tunay mong pakay ay ang aking lakas at dugo, hindi ba? Pawang kasinungalingan ang sinasabi mo. Huwag na makukulam at lihis sa tamang landas. Nangangahas kang lapastanganin ang mga tagasunod ni Buddha. Kaya ngayon, kukunin ko ang pinagmumulan ng buhay mo. Huling yugto ng pagpino ng ki. Umaasa ka sa iyong lakas upang apihin ang mahihina. Isa ka lamang hamak na langgam. At may mukha ka pang magsalita tungkol sa malakas at mahina. Pigilan at supilin siya. Ang hinihintay ko ay ang paglapit mo. Ano? Ang espiritual kong kapangyarihan. Ano ang ginawa mo? Tapos na ang munting palabas. Hindi ba kukunin ng guro ang lakas ng aking buhay? Bakit hindi na ninyo ito kinukuha? Sino ka ba talaga? Impossible ito. Magtatanong ako at sasagot ka. Isa pang salita at dudurugin ko ang mga meridyan ng puso mo. Huwag ninyo akong patayin, nagkamali ako dahil hindi ko kayo nakilala. Pumunta ka sa bayan ng Pinghu. Ano ba talaga ang pakay mo? Nangangalap ng lakas ng buhay ng mga nagsasanay. Upang pinuhin ang perlas ng espiritong dugo. Isang dakilang alagad ng Budismo. Pinapanday ang mga masamang sandata. Ibibigay ko sa iyo ang isang sining ng pagsasanay. Maaari rin kitang irekomenda upang makapasok sa sekta. Ay, tunay ng bukas palad siguro. Mabuting Ginoo. Maaari na ba ninyo akong palayain, tama na ang lahat ng ito. Ako'y taong mahilig sa pagkakasundo. Umalis ka na at umunlad. Maraming salamat, mabuting Ginoo. Lubusang nawasak ang mga meridyan. Nabaliw na ang isip mo, guro. Ang dakilang regalong ito. Tiyak kong ibabalik ko ito ng buo. Tatanggapin ko ang dakilang regalong ito. Nagsisimula na ang pagsasanay ng sistema. Lubusang inililipat ang lahat ng masasamang epekto. Tinutukoy na target, Fazhao. Matagumpay na nailipat ang unang antas ng pagguho. Ikalawang antas, balik sakit. Kailangan kayanin ito ni Guro. Ang makamandag na atake sa puso ay bagay na bagay. Umalis ka na, hindi na kita ihatid. Ganap nang nahubog ang laman ng katawan. Kahit harapin ang huling yugto ng pagpapalapot ng ki, hindi ako matitinag. Shen, nakababatang kapatid, buksan mo agad ang pinto. May malaking nangyari. Kapatid na Li, ano ang nangyari? Natutulog ka pa habang gumuho na ang langit. Sino ang naghanap ng gulo? Sumalakay na ang sektang Zen ng Fanchayan. Patay na si Fazhao. Ang dalubhasang nasa huling yugto ng pagpapalapot ng ki. Tinamaan siya ng palad ng ginalason. Naligaw ang kanyang pagsasanay, sinapian ng demonyo at namatay. Ano naman ang kinalaman niyan sa atin? Sabi nila, naganap ang digmaan dahil sa lihim na gamot ng sekta ng Xuan siya.
Pati ang mga utusan ay kailangang sumabak sa labanan. Ang pinakamasama ay si kapatid na Wukang. Hindi ba siya nagpunta sa ronda ngayong gabi? Nasagupan niya ang dakilang hanay ng Zen. Nalipol pati ang kanyang kaluluwa. Walang nikatiting na abo ang naiwan. Bilisan ninyo pumunta sa bulwagan ng tagapamahala. Tutunog na ang kampana para sa pagtitipon. Tumahimik kayong lahat. Narinig na ninyong lahat ang sitwasyon. Hindi maaaring mapabayaan ang hardin ng mahikang halaman na Shenmo. Narito ang alagad. Simula ngayon, ikaw ang mamamahala sa hardin ng mahikang halaman na Mababa pa ang antas ng aking pagsasanay. Baka hindi ko kayanin ang ganitong malaking tungkulin. Hindi nag-aaruga ng walang silbi ang sekta. Umalis ka at magtrabaho. Ang hardin ng mahikang halaman ni Wukang. Ito na ang tunay na simula ng pagbabaligtad ng laro. May taong marahas na umaatake sa hanay ng hardin. Mabilis ka kumilos, Shen, nakababatang kapatid. Kapatid na Wu, ikaw, hindi ka ba namatay? Ilang kalbong hamak lamang kayo. Hindi ninyo ako kayang patayin. Mababang unang yugto lamang ng pagpapalapot ng ki. Nangahas kayong galawin ang kanyang labi. Matalas ang iyong paghatol, kapatid na Wu. Ihahandog ko na sana ito sa sekta. Naubos ang espiritual na kapangyarihan. Hindi ito isang sining ng pagsasanay ng matuwid na landas. Anong lihim ba talaga ang itinatago mo sa iyong katawan? Nagkaroon ng biyak sa sarili niyang mga meridian ang monghe. Huwag kang matakot, kapatid. Nagtatanong lang ako. Hindi mo na kailangang pumunta sa hardin ng mahikang halaman na Ngunit paano ang panig ng bulwagan ng tagapamahala? Sumama ka sa akin sa tuktok ng talim na lihim. Maging tauhan ko sa panlabas na sangay. Sa pangangalaga ko, makapagsasanay ka ng payapa at ligtas. Ngunit may utang pa akong 300 puntos ng ambag sa sekta. Utang lamang iyan. Ano ba ang halaga niyan? Ako na ang sasagot sa kalahati para sa iyo. Maraming salamat, Kuya Wukang, sa biyaya mong nagligtas sa aking buhay. Kahit mamatay ako ng sandamakmak na ulit, hindi ko iyon makakalimutan. Magkapatid tayo, hindi na kailangan ng formalidad. Anong pamamaraan ang iyong nililinang ngayon? Sagot ko, Kuya, ang sining ng pagtitipon ng kinang tain. Mabagal lamang ang pag-abot ko sa susunod na antas. Ilang taon na akong nakapako sa unang yugto. Sumama ka sa akin. Tinitiyak kong malalagpasan mo ang antas na iyan sa loob ng 3 buwan. Isa itong mataas na antas na hanay ng pagtitipon ng espiritual na enerhiya. Napakamahal nito. Mababa ang aking likas na kakayahan at mapurol ang isip. Paano ko iyon matitiis? Huwag ka nang tumanggi, ngayong sumunod ka na sa akin. Isa ka na sa sarili nating hanay. Linangin mong mabuti ang iyong kapangyarihan. Malampasan mo nawa agad ang iyong kasalukuyang antas. Kapag mataas na ang iyong antas ng paglilinang, saka mo ako matutulungan sa malalaking gawain. Napakalaki ng kabutihan mo, Kuya. Hindi ko iyon malilimutan habang buhay. Bukas, pumunta ka sa bulwagan ng mga tagapangasiwa. Banggitin mo lamang ang pangalan ko. Opo, Kuya. Mag-ingat kayo sa pag-alis. Isa sa sarili nating hanay. Kaya pala silid sa pagpapataba ito. Hindi na nakapagtatakang napakabukas palad mo. Kailangan ko nang agad harapin si Kuya Wukang. Yamang nais mo akong gawing pataba. Ikaw na rin ang bahala sa balikwas ng aking paglilinang. Aba, talagang handang gumasto si Kuya Wukang. Kuya, sino po kayo? Ako si Qian Bin mula sa bulwagan ng mga tagapangasiwa. Alam mo ba ang mga bagong alituntunin? Anong mga alituntunin? Huwag kang magkunwari. 100 puntos ng ambag. Ilabas mo. Kuya Qian, iyon ang ipon kong pantawid buhay. Tama na ang satsat. Kaawaan ninyo ako, Kuya. May utang pa akong kailangang bayaran. Ginagamit ninyo si Wukang para takutin ako. May magagawa ba siya kung baliin ko ang mga binti mo? Kapag hindi ka nagbayad, bukas ng umaga ay ipapadala ka namin sa paghukay sa larangan ng digmaan. Magbabayad ako. Mabuti at marunong kang kumilala sa sitwasyon. Mula ngayon, maghanda ka ng 50 puntos bawat buwan. Kuya Qian, ang halagang iyan ay buhay ko ang katumbas. Shenmo, mukhang nasanay ka ng manirahan dito. Maraming salamat, Kuya, sa marangal ninyong tirahan. Ngunit kanina lamang, dumating si Qian Bin. Nabigo ang alagad na mapangalagaan ang mga puntos ng ambag. Malalim ang tubig sa panlabas na sangay. Karaniwan na ang pagkalugi upang makaiwas sa sakuna. Ito ang kinakailangang pamamaraan ng paglilinang sa panlabas na sangay. Balutin ng batong dinurog ng 1000 martilyo at sining ng pagpapanday ng kaluluwa at pagbabago sa espiritu. Napakalaki ng kabutihan ninyo. Kahit durugin man ang aking katawan, hindi ko iyon mababayaran. Magkapatid tayo. Linangin mo ito ng mabuti at malapit ka ng magtagumpay. Ha ha ha. Magalang ko kayong ihahatid, Kuya. Ngayong gabi pa lamang ay magsasara na ako sa pagninilay. Hihilahin ko ang maruming enerhiya mula sa ugat ng lupa papasok sa katawan. Malinaw na ang nais niya ay hubugin ang kanyang katawan bilang isang batong sisidlan. Paghiwalayin ang pangunahing kaluluwa. At painitin ng banayad ang pangalawang kaluluwa.
Talagang walang awa si Kuya Ukang sa pagpapahira. Ang pait ng pagiging bato. Kuya Kian, magtiis ka muna ng kaunti. Punitin ang kaluluwang espiritual. Mabuhay si Kuya Ukang. Dalawang linya ng sistema ang sabay na gumagana. Buong nailipat ang mga masamang epekto. Walang ni isang natira sa mga masamang epekto. Kayong dalawang kuya, namnamin ninyo ng husto. Tumayo ka ng tuwid. Bakit ka nanginginig na parang multo? Dalawang kuya, maging makatarungan sana kayo. Anibersaryo kayo ng kamatayan ng aking ninuno. Nais ko sanang pumunta upang mag-alay ng dasal. Isa siya sa mga bagong tauhang kinuha ni Kuya Ukang. Kaya umaasa akong mapagbibigyan ninyo ako, kuya. Mabuti at marunong kang umunawa. Humayo ka na at bumalik agad. Huwag mong sirain ang mahalagang bagay. Maraming salamat, kuya. Mukha kang pamilyar. Ano iyon? Isang pormasyon na kayang humarang sa pandamang espiritual. At mayroon ding marahas na gamot na nagpapalakas ng espiritual na enerhiya. Hindi maliit ang sikmura mo. Pormasyon ng libong ilusyong gumugulo sa isipan. Sa ibaba ng pundasyon, huwag ka nang umasa na makapagsiyasat. Pildoras ng pusong ahas na pula. Kapag nalunok, biglang sasabog ang espiritual na enerhiya. Kapag nawala na ang bisa ng gamot, kahit hindi ka mamatay, tiyak na mababalatan ka. Magkano ang bentahan? 300 mababang uri ng batong espiritual, walang tawad. Sobra naman iyan para kang nangungulimbat. 150, ayos ba? Pangdepensa sa sarili. Bibili ka ng ganitong walang kwentang bagay. Para ka namang naghahanap ng kamatayan. Ganyan ang batas ng pamilihang itim. Kung mahal para sa iyo, lumabas ka at kumaliwa. Ito na ang buong yaman ko. Sarado na ang kasunduan. Nais kong matuto kay Duguyan sa malaking paligsahan ng panlabas na sangay. Duguyan. Ang unang mandirigma ng panlabas na sangay. May usap-usapang kaya niyang pumatay ng mas malakas sa kanya, kahit magkaiba ang antas. Hinihiling ko rin sa iyo, binibini, na gabayan mo ako. Ang lakas ni Duguyan sa pagtawid ng antas ay nakasalalay sa matibay niyang katawan. Kung sa pilitang lulunukin ng karaniwang tao ang gamot upang tumawid ng antas. Sa isang kisap mata, maaaring bumalikwas ang espiritual na enerhiya at pasabugin ang dagat ng enerhiya. Pagbalikwas ng enerhiya. Kung wala kang diamanting katawan, huwag mong yakapin ang seramikong bagay. Umalis ka na. Maraming salamat sa paalala mo, binibini. Pagbalikwas ng enerhiya. Ang pagbalikwas ng espiritual na enerhiya sa pakikipaglaban lampas sa sariling antas. Para bang ginawa ito upang protektahan ang aking dangal. Isang pambihirang sandata ng pagpatay na sadyang ginawa para sa akin. Ngayon, hindi na kailanman makakapasok dito ang espiritual na pandama ni Kuya Wu. Pakikipaglaban lampas sa sariling antas. Pagbalikwas ng espiritual na enerhiya. Kuya Wu, yamang nais mo akong gawing papet. Kung gayon, bibigyan kita ng munting handog na wawasak sa iyong kaluluwa. Halika! Sistemang espiritual. Pagbalikwas ng matinding lason. Nanigas na parang bato. Punit na kaluluwa. Ganap na paglipat. Walang natirang nikatiting na masamang epekto. Ano ang nangyayari? Bakit hindi ko maigalaw ang kamay ko? Kuya Kian, ano ang nangyari? Shenmo, tulungan mo ako. Para bang nasusunog ang mga ugat ng enerhiya ko. Kuya, ano ang nangyari sa iyo? Huwag mong sabihing naligaw ka ng landas at sinaniban ng demonyo. Pupunitin na ang aking kaluluwa. Kuya, huwag kang mataranta. Pigilan mo ito sa pamamagitan ng sapilitang paggamit ng espiritual na enerhiya. Huwag na huwag kang titigil. Paikutin mo ang iyong pamamaraan ng pagsasanay upang supilin ito. Hindi tama. Habang ginagawa ko iyon, lalo lamang sumasakit. Bilis, pumunta ka sa bulwagan ng mga tagapangasiwa at magsundo ng tao. Kuya, ito ba ang palatandaan ng paglagpas sa hangganan? Magtiis ka pa ng ilang sandali hanggang maubos ang isang insenso. Kalokohan, hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Nagiging bato na ang katawan ko. Kuya, tibayan mo ang loob mo. Pupunta ako ngayon din para magsundo ng tulong. Huwag kang titigil. Basta hindi naubos ang espiritual na enerhiya. Mapoprotektahan nito ang ugat ng iyong puso. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Bilis, humingi ka ng tulong.
Tunay ngang napakalaking biyaya nito. Ganap na siyang nakumpleto. Ito ang lasa ng sukdulang yugto ng kawalang pinsala. Maraming salamat, Kuya Kian, sa pagtanggap ng kapahamakan para sa akin. Iligtas mo ako. Kuya Kian. Mukhang natamo na ni Kuya ang banal na bunga. Sunod naman. Panahon na para si Kuya U naman ang umani ng bunga ng kanyang ginawa. Shenmo, tunay ngang hindi mo ako binigo. Formasyon, saan mo nakuha ang ilusyonaryong bitag na ito? Kuya U, iligtas ninyo ako. Tigilan mo ang pagpapanggap na salamangkero at umalis ka. Kuya, napakasakit. Mabuti kung gayon. Naninigas na ang buong katawan ko. Ang maruming enerhiya ng ugat ng lupa ay tinatatakan ang malalaking daluyan ng enerhiya. Kapag naging bato ka na, magiging pinakamainam kang aliping panggamot. Nilinlang mo ako, iyon pala ang sapilitang teknik na dapat kong linangin. Ikaw mismo ang tanga. Sino ba ang may kasalanan? Kailangan ko agad ng isang pambihirang aliping panggamot upang sumubok ng mga gamot para sa akin. Muli na namang nabiyak ang kaluluwa ko. Ganap na ang teknik ng pagpipino ng kaluluwa at pagbabagong Diyos. Ibigay mo sa akin ang iyong katawan. Magsalita ka, Shenmo. Kaya pala, ipagkatiwala mo sa akin ang pag-akyat sa landas ng foundation. Ikaw, hindi ka tinamaan ng baliklakas. Ang baliklakas na ito ay utang ko sa biyaya ng iyong teknik, Kuya. Imposibleng hindi mapuksa ang katawan ng Xuanxia. Paano mo napag-isa ang dalawang teknik? Kuya, napakarami mong sinasabi. Mamatay ka. Avish, nasa kalagitnaan na ako ng pagpino ng ki. Itago ang antas ng aking paglilinang. Ikatlong anyo. Kapatid na Shen, maawa ka, nagkamali ako. Huli na para humingi ng awa. Huwag mo akong patayin, alam ko ang isang napakalaking lihim. Oh! Mga guho ng sinaunang larangan ang digmaan sa bayan ng Pinghu. Nasa loob ang siyam na dahong damo ng bituin. Makapagtatagumpay ito sa foundation. Ako lamang ang nakaalam ng marka ng pasukan. Dadalhin kita roon. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang kukuha. Ah! Ano ang balak mong gawin? Pagsagap ng kaluluwa at pagbabalik tanaw. Sinaunang larangan ng digmaan sa bayan ng Pinghu. Sa wakas, akin na ang pagkakataong makapagtatag sa foundation. Kuya Kian, matagal kang naghintay. Hindi ka namatay. Buhay ka pa. Salamat sa biyaya ni Kuya. Maayos na maayos ang buhay ko. At nakalusot pa ako sa isang antas. Iligtas mo ako. Kuya, umabot na sa utak ang sakit ng pagiging bato. Maging ang mga Diyos ay walang magagawa. Ngunit ikaw, Kuya, ang sumalo sa baliklakas para sa akin. Kaya nararapat lamang na masuklian kita. Ano iyon? Ito ang manual ng libo-libong kagamitan ng langit. Tahimik na namahinga si Kuya U. Wala man lang iniwang bakas ng kanyang kaluluwa. Pinatay mo siya. Balak niya akong gawing aliping panggamot. Wala akong ibang magawa kundi ihatid siya sa kabilang buhay. Nakatala sa punit na balumbong ito ang isang pambihirang paraan ng paglikha ng sandata. Kuya, ang katawang ito na yari sa batong jade ay tunay na pinakamainam na pangunahing material. Walang saysay ang mga tuntunin ng sekta. Mga tuntunin. Hindi ba't sa labas ng sekta, malakas ang kumakain sa mahina? Kung hindi dahil sa swerte ko. Ako, si Shenmo, ang naging rebultong bato. Nagkamali ako. Nakikiusap ako sa iyo. Kuya, hindi mo kailangang matakot. Pahirap pa rin ang manatili sa ganitong wasak na katawan. Mas mabuting tulungan mo akong makamit ang dao. Saksihan natin ng magkasama ang napakalawak na mundong ito. Pagkakahiwalay. Bitawan mo ako. Ang katawan ko. Isa na lamang bunto ng basurang bato ang iyong katawan. Anong salamangka ang ginamit mo? Lesiu, pagkakahiwalay ng konsepto. Kunin ang pinakadiwa nito. Itapon ang latak at kabulukan. Sinadya mo iyon.
Mula pa sa simula, kinakalkula mo na ang bawat galaw laban sa akin. Kuya, napakalayo ng sinabi mo sa katotohanan. Noon, ikaw pa ang nagpumilit na sumubok ng gamot para sa akin. Nagkamali ako, nakababatang kapatid Shen mo. Luluhod ako at yuyuko sa iyo. Handa akong kilalanin kang aking Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo habang buhay bilang kabayaran. Hindi na kailangang yumuko. Ang tanging pinaniniwalaan ko ay yaong hawak ko sa aking kamay. Ano ang balak mo? Kulang pa ng espiritu ang espadang buto na ito. Matibay pala ang kaluluwa ni Kuya. Tamang-tama. Kung hindi, mas nanaisin ko pang malusaw ang aking kaluluwa. Wala kang itinira sa akin na pagpipilian. Shen mo, hindi ka dapat mamatay ng payapa. Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Sa landas ng pagsasaka ng espiritu. Nagamit ka na. Sapat na iyon. Hindi ka man lang magiging multo. Pumasok ka na. Napakagandang espada. Kuya Kian, tila mabilis mong natanggap ang bago mong pagkatao. Ang mga guho ng sinaunang larangan ng digmaan sa bayan ng Pinghu. Mula ngayon, sasama ka sa akin sa pakikidigma. Narito na ang aking pagkakataong magtatag ng pundasyon. Ang alagad ni Elder mo ay narito upang makipagpalitan ng pamamaraan. Alam mo ang mga tuntunin, hindi ba? Ibigay mo rito ang batong jade. Sapat lang iyan para silipin ang talaan. Lumayas ka. Ipagpapalit ko ito sa espadang baliktad na dugo ng putol na ugat. Kailangan nyo ng 1,000 puntos ng ambag. Maiintindihan mo kung bakit walang naglalakas loob na magsanay nito. Hindi alam ng alagad. Ang hinihiling ko lamang ay malakas na kapangyarihang pumuksa. Habang lalalim ang iyong pagsasanay, mas bibilis ang iyong kamatayan. Basta't mabuhay ako. Ano naman ang masama sa kamatayan? Narinig kong maaaring lumagda sa isang tipa ng langit at mangutang ng kapangyarihan. Babayaran ko ito sa loob ng 3 buwan. Kapag lumampas sa takdang araw, buhay ang kabayaran. Isinusumpa ng alagad na mababayaran ito sa loob ng 3 buwan. Patuluin mo rito ang iyong pinong dugo. Pirmahan mo ang iyong pangalan. Nakasulat dito sa tipan. Kung mamatay ka ng hindi sinasadya, automatikong hihilahin ang iyong kaluluwa patungo sa perlas na tagapangalap ng kaluluwa. Bakit ka natatakot sa kamatayan? Ang pagsasaka ng immortalidad ay likas na pagsuway sa langit. Kung wala kang ganitong pagkaunawa, bakit ka pa nagsasanay ng espada? Tinatanggap ng alagad ang pagsubok sa bayan ng Pinghu. Napakabigat ng masamang aura roon. Kung sakaling mamatay ka, pupunta ka sa bayan ng Pinghu. Narinig kong may bakas ng siyam na dahong damo ng bituin doon. Haha, napakaganda. Laganap ang mga pagkakataon doon. Pinakaangkop iyon para sa iyo. Maging ang mga elder ay naniniwalang magandang puntahan iyon. Talaga bang iniisip mong ipinapahanap sa inyo ng sekta ang mga kayamanan? Kung gayon, bakit? Matagal nang lumuluwag ang sinaunang pormasyon sa larangan ng digmaan. Kailangan ito ng buhay na kaluluwa upang punan ang ubod ng pormasyon. Kayo ang pinakamainam na materyales na maaaring isakripisyo. Mga materyales na isasakripisyo, ibig bang sabihin, pupunta kami roon upang mamatay? Kung ayaw ninyong pumunta, libre ba kayong pinakakain ng sekta? Kung gayon, lahat kami ay mga handog lamang. Tama na ang daldal. Pipirma ka ba o hindi? Kung ayaw mong pumirma, lumayas ka. Marami pang mga hangal na nakapila. Pipirma ako. Magaling, bata. Dalhin mo na. Ang manual ng espada ay talagang angkop sa ipinagbabawal na lupain ng sinaunang larangan ng digmaan. Magsanay kang mabuti. Huwag mong bigin ang sekta. Maraming salamat, elder mo, sa pagtupad sa aking kahilingan. Isa na namang hangal ang kusang naghahatid ng sarili sa kamatayan. Sumunod ka na lamang at maging pagkain ng matanda. Ang tipa ng langit ang magtatali sa iyong kaluluwa. Elder mo, mahilig ka palang mangolekta ng mga kaluluwa. Hintayin mo akong makabalik mula sa bayan ng Pinghu. Babalik ako upang singilin ka ayon sa tipan. Hihilahin ko palabas ang iyong kaluluwa. Gagawin ko itong kasama ng aking espadang espiritu. O, hindi ba ito ang hamak na multong si Shen mo? Binibining Su, bakit mo hinaharangan ang nakababatang kapatid? Huwag nang magsalita, iabot ang bayad sa daan. Matalas talaga ang iyong paghatol, ate. Ito ang tagapangasiwa ng tuktok ng mahiwagang talim. Nangangahas kang sumagot sa akin, sinasabi mong taga-tuktok ng daang halaman ka. 30 puntos ng ambag. Kulang ng isa. Tikman mo ang lagim ng pulbos na kumakain ng buto. Wala na akong pera, ate. Kakapirma ko pa lamang sa tipa ng langit. Tiyak na may pakinabang dito. Iyan ang perang panligtas buhay. Hindi ko iyon maibibigay. Hindi mo pinahahalagahan ang alak ng paggalang, kaya parusang alak ang tatanggapin mo. Ako na ang magbibigay.
Ate, maawa ka naman. Kung naging ganito kakabilis kanina, tapos na sana ito. Ang hirap mong kausap. Sa kaunting baryang iyan, umaasa ka pang makabangon. Huwag kang mamatay agad. Babalik ako sa susunod na buwan para maningil ng upa. Maraming salamat, ate, sa pagkalinga mo. Natukoy ang mapaminsalang pagnanakaw. Naitatag na ang ugnayan ng sanhi at bunga. Kasalukuyang tagapasa ng sanhi at bunga. 30 puntos ng ambag kapalit ng iyong buhay. Malaki ang napala ko sa kasunduang ito. Elder Mo, Aitsu. Akala ninyo isa akong tupang naghihintay lamang katayin. Tingnan natin kung sino ang tunay na mga ngaso. Huling yugto ng pagpino ng ki. Sana magustuhan ni Ate Su ang halimuyak na ito. 30 puntos ng ambag. Sapat na ito para ipagpalit sa isang bote ng pildoras na tagapagpanatili ng kabataan. Ha, napakadaling linlangin ng mga hanga sa tuktok ng mahiwagang talim. Ang mga ugat ng enerhiya ko. Ang espiritual kong kapangyarihan. Ano ang nangyayari? Guro, iligtas ninyo ako. May kung anong pumupunit sa mga ugat ng enerhiya ko. Napakasakit. Wasak na ang mga ugat ng enerhiya. Nagkakawatak-watak ang lakas ng buhay. Nawasak na ang ugat ng espiritu. Guro, maawa po kayo at bigyan ninyo ako ng gamot. Maaari ko pa kayong taniman ng mga halamang gamot. Mga espiritual na halamang gamot ng tuktok ng daang halaman. Hindi ko kailanman sasayangin ang mga iyon sa isang basurang gaya mo. Dalhin siya sa likod ng bundok at gawing pataba. Hindi po, guro. Ako po ang inyong personal na alagad. Shenmo, ikaw talaga iyon. Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Bumabaligtad ang mga ugat ng enerhiya. Humihiwalay ang lakas ng buhay. Hindi nagkataon lamang ang ganitong pamamaraan. Siya sa atin ninyo kung ano ang kaguluhang nangyayari kamakailan sa tuktok ng mahiwagang talim. Lalo na sina Qian Bin at Wukang. Masyado silang tahimik nitong mga nakaraan. Susundin ko po. Yevi, may lakas loob siyang galawin ang mga gamit ko. Dapat handa siyang balatan at pitasin ang mga litid niya. Ikaw na may dalang mahabang balutan, marangal na Ginoo, sandali muna. Tinatawag ako ng dakilang guro. Nagmamadali ang marangal na Ginoo. Ngunit malayo ang aking paglalakbay. May tinanggap akong atas mula sa sekta. Naghahanda akong bumaba ng bundok. May kakaibang amoy sa katawan ng marangal na Ginoo. Ilang araw na sigurong hindi naliligo ang alagad na ito. Amoy pawis na pawis. Hindi iyon malamig na enerhiya. May halong napakahinang bakas ng laso ng pulbos na kumakain ng buto mula sa tuktok ng daang halaman. Matalas ang iyong paghatol, dakilang guro. Biktima lamang ako ng maling paratang. Hindi pa nga ako, isang hamak na monghe, humihingi ng kabayaran. Anong maling paratang ang sinasabi mo, marangal na Ginoo? Kaninang umaga, nakasalubong ko sa daan sa bundok si Ate Jing ng tuktok ng daang halaman. Iginiit niyang katapakan ko raw ang espiritual na enerhiya ng lupa. At naningil siya ng bayad sa daan. Ninakaw niyang lahat ang 30 puntos ng ambag ko. Pag nanakaw lamang iyon. Dakilang guro, kakapirma ko lamang sa tipan ng langit. Hindi ko kayang bayaran iyon. Kaluluwa ko ang kukunin. Dakilang guro, ang daan ng Budha ay puspos ng habag. Maaari po ba ninyo akong pautangin kahit kaunti? Masyado kang mapangahas, tiyuhin. Nadumihan mo ang pangalan ng aming sekta. Napakalalim ng iyong pagkakapit sa pagnanasa, deboto. Ang kayamanan ay panlabas na bagay lamang. Kapag walang salapi, buhay ang kapalit. Hindi mahabagin si Elder Mo. Kayong mga nasa mataas na kalagayan. Wala kayong kamalay-malay sa paghihirap naming nasa laylayan. Deboto, batid mo bang pumanaw na ilang araw na ang pamangkin sa ara ng alyansa ng aming sekta? Sino si Fazhao? Pinalo rin siya hanggang mamatay dahil sa utang. Namatay siya sa di karaniwang paraan. Ang abang mong lingkod ay naparito upang hanapin ang sanhi at bunga. Wala akong kinalaman doon. Gusto ko lamang mabuhay. Amitabha. Tila sadyang ikinubli ang kapalaran mo, deboto. Guro, ibabalik mo pa ba ang salaping iyon? Kung hindi, aalis na ako. Kailangan ko pang magmadali sa bayan ng Pinghu at makipagsapalaran. Ang sinaunang larangan ng digmaan sa bayan ng Pinghu. Napakabigat ng masamang aura. Deboto, bahala ka sa iyong pasya. Kung ayaw mong magbayad, huwag. Anong kalokohan ang sinasabi mong masamang aura? Kapatid sa aral, wala man lamang siyang antas ng pagsasanay.
Ngunit may isang suliranin. Ang pagkamatay ni Fazhao. Masyadong malinis ang pagkaputol ng hibla ng karma. Magpadala ng 2 tao upang sumunod sa kanya. Kung may anumang kakaiba, isagawa agad ang ritual ng pagpapalaya sa kaluluwa. Tunay ngang hindi gawa-gawa ang talas ng pang-amoy ng mga aso ng sektang Zen ng Fantian. Gusto mo akong gawing daan sa iyong paglagpas sa antas. Fakong, hindi ka karapat-dapat. Mga monghing mandirigma ng anino. Sakto, kailangan ko nga ng ilang kalansay ng sektang Budha upang ihandog sa espada. Hahayaan ko kayong mabuhay ng 3 araw pa. Shenmo, nasisiraan ka na ba ng bait? Iyan ang singsing na imbakan ni Wukang. Nangahas kang galawin ang kanyang naiwan. Ano ang pumipigil sa akin? Matagal nang namatay ang lampara ng kanyang kaluluwa. Tiyak na nag-iimbestiga si matandang King Mu. Kapag naiwan ang bagay na ito, matutuklasan din niya ito sa malaot madali. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Kung gayon, bago pa niya ito matuklasan, makakuha ng isang pagkakataon. Ano, sa pilitan mong nilusutan ang harang. Isang hamak na dukha. Hahaha, para sa mga kalawanging bakal at basag na tansong iyan. Isinugal mo ang sarili mong buhay. Tumahimik ka. Talaan ng sinaunang larangan ang digmaan. Nakikilala mo ba ang bagay na ito? Nakatala rito ang pasukan. Itinuring ito ni Wukang na isang kayamanan at itinago. Ngunit wala ring silbi sa iyo kahit makuha mo ito. Ipagpatuloy mo. Sa pasukan ay may baligtad na harang ng 5 elemento. Tanging nasa antas ng pagtatatag ng pundasyon ang makalulusot dito. Kapag pumunta ka roon, kamatayan lamang ang naghihintay sa iyo. Tanging nasa antas ng pagtatatag ng pundasyon ang makalulusot dito. Isa itong sinaunang nalalabing pormasyon. 3 taon ang hindi nangahas pumunta roon si Wukang. Dahil hangal siya. Buksan mo ang alaala sa pamamagitan ng paghila sa kaluluwa. Baliw ka, pati alaala ng isang kaluluwang wasak ay nilulunok mo. Kaya pala. Ano ang nakita mo? Ang baligtad na harang ng 5 elemento. Tunay ngang mabagsik at mapanganib. Hindi kita niloloko. Bilisan mo at wasakin ang bagay na enerhiyang ito. Napakatanga mo. Nangahas kang insultuhin ako. Hindi kailangang nasa antas ng pagtatatag ng pundasyon upang wasakin ang pormasyong ito. Imposible, kapag bumalik ang puwersa, gagawin ka nitong abo. Ang susi ay nasa pagtatapatan ng 5 elementong magkakasalunga. Sa kalagitnaan ng pagsasanay ng enerhiya, baligtarin ang sirkulasyon. Baligtarin ang pagkakasalungatan ng mga elemento. Sa gayon, mapupunit ang siwang. Paano iyon magiging posible? Paano ito maunawaan ni Wukang? Hindi ito naunawaan ni Wukang. Ngunit naunawaan ko. Ang pasukan ng guho ay nasa ilalim ng gumuhong sinaunang tore. Talaga bang pupunta ka roon? Nasa harapan na ang pagkakataon. Bakit hindi tayo pumasok? Napakapanganib. Puro nakamamatay na aura sa loob. Pagkaraan ng 3 araw, sa gabi ng bagong buwan. Pinakamahina ang harang na ito. Sumunod ka sa akin sa loob ng pormasyon. Subukan mong umatras at ubusin kita hanggang sa walang matira. Kailangan ng pagbabaligtad ng 5 elemento ng sukdulang dalisay na espiritong lakas ng 5 elemento. Hindi sapat na umasa lamang sa sarili kong espiritong lakas. Tiyak na manghihimasok ang 2 asong bantay ng sektang Zen ng Fantian sa labas. Siguradong gagawa sila ng gulo sa sandaling pumasok ako sa pormasyon. Dahil sabik silang humarap sa kamatayan. Gagamitin ko ang platong pormasyon ng 5 elemento. Upang ihanda sila ng isang malaking regalo. Pangkat ito ng mga tagapagpatrolya ng bulwagan ng parusa. May hawak silang mga plato ng paghahanap ng espiritu. Mahuhuli nila tayo. Tigil sa daldal at itago ang inyong aura. Kapag naglabas ka pa ng kahit kaunting malamig na enerhiya, pipisain kita ngayon din. Natatakot akong magpakamatay ka at kalagkarin mo pa ako sa kapahamakan. Ang plato ng paghahanap ng espiritu ay nakakakita lamang ng ligaw na espiritong lakas. Hanggat hindi ko ginagamit ang aking espiritong lakas. Isa lamang itong tipak ng kalawangin na bakal. Kakaiba, parang may malamig na hangin mula sa isang pormasyon kanina. Sa mga bundok ng Pinghu, kailan ba walang malamig na hangin sa gabi? Muntik na akong mahuli at masipsip ang kaluluwa ko. Alalahanin mo ang iyong katayuan. Subukan mong gumawa ulit ng gulo. At wala akong pakialam kung palitan ko ang espiritong nasa loob mo. Bawal na pagbaligtad ng 5 elemento. Bawal na panginginig ng 5 elemento. Tunay nga, narito siya. Ano, hindi ba kita niloko? Napakasiksik ng mga marka ng pormasyon. Walang humpay at hindi namamatay. Nakikita mo na ba? Kapag ginalaw ang bahaging ito, gagalaw ang buong pormasyon. Kung wala kang antas na lampas sa huling yugto ng pagpapanday ng lakas, imposibleng sa pilitang pigilan ang ubod ng pormasyon. Hindi ito mabubuksan kahit kailan. Huling yugto ng pagpapanday ng lakas. Laban sa iyo na nasa gitnang yugto lamang ng pagpapanday ng lakas. Talagang hindi sasapat ang iyong naipong espiritong lakas. Habang hindi pa nagigising ang nasa loob.
Umuwi na tayo agad. Sino ang nagsabi sa iyong nasa gitnang yugto ako ng pagpapanday ng lakas? Tuktok ng huling yugto ng pagpapanday ng lakas. Paano ito naging posible? Napakarami mo pang hindi nalalaman. Matagal mo nang itinatago ang tunay mong antas ng pagsasanay. Pati si Wukang ay nalinlang mo. Sa tuktok ng malagim na talim na ito. Kung hindi mo itatago ng mabuti ang iyong lakas, paano ka mabubuhay ng matagal? Masdan mong mabuti kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagbaliktad ng 5 elemento. Napigil mo talaga ng sapilitan ang ubod ng pormasyon. Pinipigil ng metal ang kahoy at ng kahoy ang lupa. Ikot mo ito para sa akin. Bumibigay na ang mga marka ng pormasyon. Buksan mo. Umalis na tayo. Napakabigat ng nakamamatay na aura. Ito ang sinaunang larangan ng digmaan ng Pinghu. Maghanda na kayong kumilos. Panahon na ring pumasok ang mga walang kwentang nasa labas. Ibigay ninyo ang siyam na dahong damo ng bituin. Iiwan kitang buo mula ulo hanggang paa. Kalbong asno. Gusto ninyo ang espiritong damo. Buhay ninyo ang ipambayad. Si Duguyan pala. Huwag mo siyang gagalitin. Tumahimik ka. Ang kaaway ng kaaway ay puhunan. At Dugu. Makipagkasundo tayo. Sino ka? Lumabas ka at humarap. Ako ang haharang sa mga maihawak ng pamalo. 3 bahagi ng espiritong damo ang mapupunta sa akin. 3 bahagi, may mukha ka pa talagang makipagtawaran sa akin. Mahigit kalahati na ng iyong espiritong lakas ang naubos. 3 laban sa 1, tiyak na matatalo ka. Kasunduan, kapag nagloko ka, ubusin muna kita sa isang hiwa. Ang usapan ay usapan. Ano, magnanakaw mula sa sekta ng Suansya. Ang hampas na iyon kanina. Marupok ang iyong tindig. Nagdadasal ka ba o nagpapakatanga? Naghahanap ka ng kamatayan. Kumilos na. Lumapit ka rito, ngayon din. Umatras. Saang rurok ka alagad? Bakit mo itinatago ang iyong antas ng pagsasanay? Rurok ng Yoxiao. Shen mo. Basurang tauhan ni Wukang. Natiis niya ang hampas ni Juyuan. Patay na si Wukang. Ikaw ang pumatay sa kanya. Binibining dugo. Walang kabuluhan ng siya sa atin pa ito ngayon. Nasa labas si Fakong. 3 halamang siyam na dahong damo ng bituin lamang ang mayroon. Paano hahatiin ang 30%? Gawin na lamang nating mga batong espiritu ang kapalit. O ang mga ugat ng halaman ang kunin ko. Bakit mo kailangan ang mga ugat? Para sa pagpipino ng pildoras. Sumumpa tayo sa panata ng demonyong nasa puso. Habang naghahanap ng kayamanan, hindi tayo magtataksilan. Maaari. Si Fakong ay nasa kalagitnaan ng foundation establishment. Nagsanay siya sa katawang Vajra na di nasisira. Kung puwersahan tayong makikipagsagupaan, wala tayong pag-asang manalo. Hindi kailangang makipagsagupaan ng harapan. Ang altar na ito ay likas na bitag. Kaunting pagbabago lamang sa ilang ukit ng pormasyon ang kailangan. Naunawaan mo rin ang mga pormasyon. Kaunti lamang, mababaw na kaalaman. Sapat na iyon para harapin ang mga kalbong asno sa labas. Mabuting tagapagtangkilik na Shen, mabuting tagapagtangkilik na dugo. Akala ninyo, makatatakas kayo sa kamatayan sa pagtatago sa ipinagbabawal na lupain. Isinasara niya ang altar ng pagsasakripisyo. Balak niya tayong lutuing buhay sa loob nito. Amitabha. Susunugin ng apoy ng ginintuang lotus ang lahat ng masasamang demonyo. Napakataas ng temperatura. Kaya mo ba talaga ito o hindi? Tumahimik ka at pumunta sa posisyong kun. Malapit nang mabasag ng kalbong asno ang pormasyon. Tutuyuin tayo ng init hanggang maging abo. Hindi siya makapapasok. Bumaba tayo. Nababaliw ka ba, pintuan ng kamatayan ang nasa ibaba. Sa lupain lamang ng kamatayan matatagpuan ang daan tungo sa buhay. Pigilan ang paghinga. Anong lugar ng mga multo ito? Ang pinakapuso ng sinaunang larangan ang digmaan. Ang tunay na laberinto ng ipinagbabawal na pormasyon. Isang tansong papet. Ako ang mangunguna sa landas. Sumunod kang mabuti. Huwag kang gagalaw. Ano ang ginagawa mo? Hihintayin ba nating mapaligiran nila tayo? Ito ang pormasyon ng 3 talento na sumisigla sa espiritu. Kapag pinilit natin, tiyak ang kamatayan. Kamatayan ito, isang sinaunang pormasyon ng pagpatay. Tumakbo kayo. Ngayon, kailangan mo lamang akong pagkatiwalaan. Ihanda ang enerhiya ng espada. Kian sa 3, kan sa 5, sun sa 1. Durugin ng sabay-sabay.
Ah, nabasag nga talaga. Talagang bihasa ka sa mga sinaunang pormasyon. Hindi ba sapat na buhay ka, huwag ka nang mausisa. Huwag kang umarte na parang salamangkero. Balang araw, mamamatay ka sa sarili mong kayabangan. Siyam na dahong damo ng bituin. Dumarating na ang gulo. Hindi pangkaraniwan ang hayop na ito. Isang pinagsama-samang enerhiya ng espiritu mula sa kalagitnaan ng Foundation Establishment. Bago tayo maglaban, ayusin muna natin ang ating mga pagkakautang. Binibini, paano mo gustong hatiin ito? 70% ng siyam na dahong damo ng bituin ang akin. Kung wala ako, matagal ka nang tinamaan. Hindi mo man lamang mahahawakan ang mga dahon. Malaki talaga ang gana mo, binibini. Sige, subukan mo. Tabi. Nakamamatay ito, pati hininga ay kayang pumatay sa lamig. May tutol ka ba sa hatsyan ko? Malaki ang tutol ko. Ang damo ng pagbabagong mortal. Ano naman kung ganoon? Lalamunin ko agad. Ha, sabay-sabay ang siyam na dahon. Kakayanin ba ng mga ugat ng enerhiya mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa pilitang pinaikot ang lihim na sining. Mayangat mo pa ba ang kaliwang bisig mo? Naghahanap ka ng kamatayan. Patayin mo ako, ni isang dahon ay hindi mo madadala. Akala mo ba ay hindi ko kaya? Tingnan mong mabuti. Ang larawang jade ay bumubuo ng pangsilyong balangkas. Kung wala ito, tuyong damo lamang ang mailalabas. 7 dahon ang akin. 2 dahon ang kunin mo. Nababaliw ka na ba? Buhay mo iyan. Hindi akin. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita ngayon din. Kumilos ka. Sa pinakamasama, kapwa tayo mamamatay. Ikaw na hamak na tuso. 2 dahon. Sapat na upang maibalik ang mga ugat ng enerhiya mo. Kasunduan. Tunay ngang matalino ka, nakababatang kapatid. May lakas loob kang gumawa ng patibong. Ako ang sasalo sa panganib para sa iyo. Huwag kang mag-alala, mas nais kong mabuhay kaysa sa iyo. Ikaw ang pangunahing umaatake. Ilihis mo ang atensyon nito. Gaano katagal? Kalahating patpat ng insenso. Kalahating patpat lang. Bilisan mo. Hayop ka, tikman mo ang espada ko. Magsisimula na ang tunay na palabas. Talaga bang 2 dahon ang ibibigay mo sa kanya? Sulit na sulit ang pagpalit sa isang mas mataas na tagapaglaban. Kung gayon, anong balangkas ang inilatag mo? Nasa loob ang pangsilyong balangkas. Nasa labas ang balangkas na pumipigil at pumupuksa. Huwag kailanman mawala ng pag-iingat sa kapwa. Kung nais niyang pumatay at magnakaw ng kayamanan. Kapag nakuha niya ang espiritual na damo, uunahin kanyang laslasin. Nagangalit na ito. Huwag umatras. Idiin mo pa. Huwag mo akong lokohin. Bangon. Nakalock na ang balangkas. Bilisan mo at laslasin. Naunawaan ko, hayop ka. Mamatay ka. Amitabha. Ang kalbong demonyo iyon. Hindi pa siya umalis. Naghahanap ka ng kamatayan. Wasakin. Isang hamak na utusan lamang ng panlabas na sangay. Nagawa niyang salagin ang isang atake ng dukhang monghe. Pati ikaw, nakatatandang kapatid na Fakong, nakikialam sa ganitong maruming gawain. Mabigat ang iyong paratang, Ginoo. Ang gayong espiritual na nilalang ng langit at lupa. Ang marapat lamang ang maaaring mag-angkin nito. Hindi ninyo kayan hawakan ito. Evie, kaya mo ba itong hawakan? Hindi ikaw ang magpapasya. Wala kang alam sa buhay o kamatayan. Durugin mo para sa akin. Kalbong demonyo, subukan mong kumilos muli. Amitabha. Tunay ngang mahusay kayong dalawa, mga Ginoo. Tama na ang satsat. Kung lalaban, lumaban na. Hindi na kailangang lumaban. Ano ang ibig mong sabihin? Patay na ang espiritual na sawa na kasama ng siyam na dahong damo ng bituin. Tiyak na sasabog dito ang bugso ng espiritual na enerhiya. Hindi kayo makalalayo. Lintik, isinara at hinang ng kalbong demonyong iyon ang tarangkahan. Bugso ng espiritual na enerhiya. Totoo ang sinabi niya. Malaki ang problema. Wala nang oras. Kunin mo na ang 2 dahon mo. Sige, kinikilala ko ang salita mo. Sasabog na ang ubod ng balangkas. Umalis na tayo. Hinang na ang tarangkahan. Paano tayo makalalabas? Umalis ka. Umalis ka, Ding. Tabi, ako na ang bahala. Amitabha. Saan kayo pupunta, 2 marangal na Ginoo? Ikaw na walang hiya at kalbong asno. Tama nga ang hinala ko. Hindi ka umalis. Iwan mo ang larawang jade. Ililibing ko kayong lahat dito.
Sige, subukan mo. Bobo ka na nga, wala ka pang silbi. Mamamatay na ako, mamamatay na ako. Hindi ako makakaiwas. Ipagpatuloy mo ang iyong malaking panaginip, kalbong asno. Nababaliw ka na ba? Tumahimik ka, ayaw ko lang maagawan ng mga espiritual na halamang gamot. Sa huling hibla ng lakas. Ibigay mo na. Tumigil ka, Fakong. Isa pang hakbang at durugin ko agad ito. Maghiwa-hiwalay tayo rito. Naglakas loob ka. Tingnan natin kung hindi ako maglalakas loob. Parang sumalok ng tubig gamit ang kawayan, wala ring napala. Kuya, subukan mo. Ikaw. Basagin ang depensa at umalis. Huwag mo akong hawakan. Kahanga-hanga ang paninindigan mo, ate. Nasa kamay ko na ang siyam na dahong damo ng bituin. Tapos na ang ating utang sa isa't isa. Sa muli nating pagkikita, papatayin kita. Kailanman, handa akong humarap sa iyo. Naku, sa wakas, umalis na rin ang mabangis na tigre na iyon. Ngayon pa lamang nagsisimula ang tunay na gulo. Shenmo, nakababatang kapatid. Sa kalagitnaan ng gabi, saan ka naman nagpayaman? Tatlong kuya. Hindi ko batid kung ano ang maituturo ng nakababatang kapatid na nasa ibaba. Makinig kang mabuti. Ipinapatawag ka ni Elder King Mu. Sumama ka sa akin. Ipinapatawag ka ng Elder. Isa lamang akong hamak na utusan ng panlabas na sangay. Bakit ako ipinapatawag ng Elder? Huwag kang magkunwaring hangal. Nawawala si Sujay, nakababatang kapatid. May nakakita sa iyong nakipagtalo sa kanya. Paninirang puri iyan, kuya. Totoo ngang nakita ko si Sujay, ate. Ngunit ni isang buhok niya ay hindi ko kayang gambalain. Nagawa mo pang magsinungaling. Dalhin siya. Tapos na, tapos na. Kakawala pa lamang sa lungga ng lobo, napasok naman sa bibig ng tigre. Matalas ang iyong pagkilatis, kuya. Naroon din si Kuya Ukang nang mangyari iyon. Wukang. Maaaring maging saksi si Kuya Ukang. Maaga akong umalis, pumunta kayo at tanungin siya. Tanungin ninyo siya, ang card ng buhay ni Wukang ay matagal nang naduro. Patay na si Kuya U. Patay na siya at wala nang saksi. Dakpin siya. Dahan-dahan lang. May napakalaking pagkakataon akong natagpuan. At ang pagkakataong iyan ay nakasalalay sa iyo. Sa mga guho, natagpuan ko ang bakas ng mga espiritual na halamang gamot. Ilang sirang damo lamang iyan. Ang siyam na dahong damo ng bituin. Ano raw ang damong sinabi mo? Ang siyam na dahong damo ng bituin. Malapit na itong mahinog. Nasaan, bilisan mo at sabihin mo. Ang ganitong kayamanang espiritual ng langit at lupa. Nais lamang ipagbigay alam ng nakababatang kapatid kay Elder King Mu. Naglakas loob kang hingin ito sa akin. Matalas ang iyong pagkilatis, kuya. Mahirap ang pagbabantay sa bundok sa kalaliman ng gabi. Kaunting salapi lamang para sa tsaa. Sana itanggapin ninyo. Matalino ka rin pala, bata. Utang ko ang lahat sa iyo, kuya. Tungkol sa itinanong mo. May ibang lihim nga sa usapin ni Sujay. Pagkaraan ng 3 araw, pumunta ka sa taluktok ng daang damo. Huwag kang tatakas. Walang duda, mamamatay ka. Huwag kang mag-alala. Darating ako sa takdang oras. Lintik, muntik na akong mamatay sa takot. Talaga bang ibinigay mo ang damo sa matandang iyon? Kung ipamimigay, ipamimigay talaga. Nababaliw ka na ba, pinaghirapan mong agawin iyon? Ang matandang asong si matandang King Mu ay maraming taon nang naipit sa foundation. Napakabangis ng bisa ng siyam na dahong damo. Gawin mong higit na masama ang kamatayan kaysa buhay. May mensahe mula kay tagapamahalang Zhao. May naghihintay sa iyo na dakilang kapalaran. Shenmo, hamak na utusan. Pagbati sa matanda. Hindi na bigo ang inyong utos. Siyam na dahong damo ng bituin. 2 dahon lamang ito. Matalas ang iyong paghatol, matanda. Gumuho ang palasyo sa sinaunang larangan ng digmaan. Nang magwala ang makamandag na sawa, nilamon nitong lahat ang mga kuya. Pawang kasinungalingan. Si Wukang ay nasa huling yugto ng pagpino ng Qi. Kung namatay siya, paano ka nakabalik ng buhay? Ang inyong alagad ay kumakapit sa buhay at takot sa kamatayan. Palagi lamang akong nagtatago sa gilid. Saan nagmula ang damong ito? Nagwala ang makamandag na sawa at winasak ang altar ng ritual. Ang espiritual na damo ay pinira-piraso ng alon ng pagsabog at nagliparan kung saan-saan. Tinanggay ng bugso ng enerhiya ang inyong alagad. Pagkahawak sa 2 dahon, agad akong tumakas. Matandang Soro, maniniwala ka ba? Swerte mong malaki ang buhay mo. Maraming salamat sa malinaw ninyong paghatol, matanda. May gantimpala ang pag-aalay ng gamot. Ano ang nais mong gantimpala, sabihin mo. Hindi mangangahas ang inyong alagad na humingi ng gantimpala. Hinihiling ko lamang ang inyong pagkalinga, matanda. Ipawalang bisa po ninyo ang utang ko sa loob ng kalahating taon. Iyan lamang ang iyong hiling. Hindi na ako muling magdudulot sa iyo ng abala. Maraming salamat, matanda. Ngunit, bakit hindi ka pa rin nasisiyahan?
Naipit ang inyong alagad sa yugto ng pagpino ng Ki. Buong tapang kong hinihiling ang isang formula ng pildoras ng Foundation. At kung maaari, ilang batong itim na obsidyano para sa aking depensa. Handa akong lumusong sa kumukulong sabaw at tumapak sa apoy. Napakasakim mong bata. Ang formula ng pildoras ng Foundation ay hindi ipinapasa sa labas ng panloob na sekta. Ang pagkakaroon ng hiyas ay kasalanan sa harap ng mga sakim. Ang tanging landas ay ang palakasin ang aking kapangyarihan. Nagkaroon na ng balak pumatay ang matandang iyon. Iyon mismo ang nais kong mangyari, ang magising ang kanyang balak pumatay. Gusto ko ang mga may ambisyon. Dalhin mo ito at magsanay kang mabuti. Huwag mo akong bigin. Salamat sa inyong biyaya, matanda. Ikinukulong na siya ngayon. Nagsimula na ang pagkakatali ng karma. Tiyak na susuklian ng inyong alagad ang kabutihang ito habang buhay. Umalis ka na. Magpapaalam na po ang inyong alagad. Hindi ko kailanman guguluhin ang tahimik ninyong pagninilay, matanda king mo. Anyway, hamak na langgam. Pansamantala kitang pagbibigyan ng buhay. Hintayin mong gamitin ko ito upang makalusot sa gitnang yugto ng Foundation. Iluluwa mo sa akin pati ang puhunan at tubo. Talaga bang balak mong gamitin ang bagay na ito sa pagpipino ng katawan? Ano naman ang masama roon? Labis na mabagsik ang masamang enerhiya sa loob ng itim na obsidyano. Wala rito ang mataas na antas na pormasyon mula sa panloob na sekta upang supilin ito. Maaari nitong pasabugin ang iyong mga ugat ng enerhiya sa isang kisap mata. Isa lamang siyang karaniwang tao. At mayroon pa siyang pildoras ng Foundation. Gamit ang mga bulok na pantulong na sangkap, pilit mo itong pinino. Kahit mapino mo pa ito, ang laso ng pildoras ay magiging 10 ulit na higit sa bisa nito. Naghahanap ka ng kamatayan. Ako lamang ang mananagot sa pagsipsip nito. Kahit kapalit pa ng 1,000 salinlahi. May ibang sasagot sa kabayaran. Tapos na. Papaltan na ng matanda ang sisidlang ito. Paglipat ng karma. Simulan na. Lintik, wala ka man lang nararamdamang sakit. Masakit. Ang nararamdaman ko ay pambihirang ginhawa. Shenmo, lumabas ka at sumagot. Kuya. Ang alagad ay nasa saradong pagninilay at puspusang nagsasanay. Ano ang nangyari? May nangyari sa matanda. Matanda. Ano ang nangyari kay matandang king mo? Kakainom lamang ng matanda ng espiritual na damo at naghahanda sanang tumago sa bagong antas. Ngunit biglang nagwala ang espiritual na enerhiya. Nagkagulo ang mga meridian. Bumagsak ang buong enerhiya ng bulwagan ng pagpino ng Dan. Ano? Paano ito maaari? Ikaw ba ang naghandog ng damong iyon? May problema ba roon? Marunong kang kumilatis, kuya. Ni hindi ko pinangahasang buksan ang kahong jade. Bukod pa roon, iyon ay 9 na dahong damo ng bituin. Isa lamang akong hamak na utusan sa panlabas na sangay. Wala akong kakayahang pakialaman iyon. Lintik, huwag sabihing laso ng makamandag na sawa ang naiwan sa katawan niya. Malaki ang posibilidad. Nang panahong iyon, nagwala ang makamandag na sawa. Gumulong-gulong ang espiritual na damo sa rumaragasang enerhiya. Tiyak na nadikitan ito ng likas na laso ng halimaw na iyon. Mas mabuti pang ipanalangin mong malampasan ito ng matanda. Agad na isasara ang bundok ng ikaw. Walang sinumang maaaring lumapit. Pakiabot ito sa matanda. Magsisikap ng higit ang alagad. Hindi ko bibigyan ang inaasahan ng matanda. Ha, tinamaan na rin ang matandang iyon ng karma, ano? Deserve niya iyon. Ang nakamamatay na enerhiya ng itim na obsidian. Dagdag pa ang laso ng 10 pildoras ng Foundation. Hindi siya agad sumabog na parang paputok swerte na ang matandang kalansay na iyon. Matibay talaga ang buhay niya. Ang tinatawag na matibay na buhay ay pasimula pa lamang. Munting tagumpay ng katawang gintong diwa. Ikaw, hamak na buto. Bukas ang tarangkahan ng bulwagan ng pagpapatupad ng batas para sa pagsisiyasat. Hindi namin alam na darating ka, Kuya Chen. Anyway, bawasan mo ang satsat. Nasaan si Nagukang at Qianbin? Hindi ba umalis ang dalawang kuya para gampanan ang isang misyon? Nagpapanggap ka pa ring mangmang. May nakakita na ikaw ang huling nakipagkita sa kanila. Wala akong kasalanan, kuya. Paano ko mangangahas pakialaman ang mga gawain ng panloob na sangay? Hindi ka nagsasabi ng totoo. Wawasakin ko ang iyong dagat ng enerhiya. Kuya, pakiusap, huminahon kayo, sinasabi ko na. Ikaw na malambot ang buto.
Dito pala ang daan. Tumahimik ka at manood. Totoo, nakita ko si Kuya Ukang. 3 araw na ang nakalipas. Magpatuloy ka sa pagsasalita at kahit isang salita pa ang mabitawan mo. Kukunin ko ang buhay mo. Nakatanggap siya ng isang lihim na liham. Naramdaman ko roon ang napakakapal na amoy ng insenso. Insenso, sigurado ka. Hindi ako mangangahas magsinungaling. Naroon din si Kuya Kianbin. Hoy, bakit mo ako hinihila? Sa pilitan niya akong pinagbabayad ng handog. Ipinagyabang pa niya ang sibat sa harap ng kalbong mong taba. Kalokohan, hindi ko inagaw ang kayamanang iyon mula sa kalbo. Ang kalbo. Ang kalbong asno ng sektang Zen ng Fantian. Kakamatay lamang ni Fazhao. Napari ito sila upang maghiganti. Kuya, hindi maliit na bagay ang usaping ito. Saan sila huling lumitaw? Sa labas ng guho ng sinaunang puok. Ikaw ang mangunguna. Kapag niloko mo ako, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Opo. Sumama ka sa akin, kuya. Dito mismo iyon. Pumasok sila sa guho at hindi na lumabas. Halughugin ang lupa ng 3 dipa kung kailangan pero hanapin sila. Matagal mo na palang naihanda ang lahat. 3 araw na ang nakalipas ng ilibing ko iyon habang nagkataon. Hindi ko inakalang mapapakinabangan agad. Napakadalisay ng lakas ng kultibasyon ng mga alagad ni Buddha. Baluting ginto na sutlang damit. Gaya ng inaasahan, isa itong lihim na tauhan ng sektang Zen ng Fantian. Marahil ay sumapit na kay Wukang at Qianbin ang di inaasahang kapahamakan. Mga kalbong asnong ito. Sobra na ang pang-aapi ninyo. Mapalad ka pa rin. Hindi ako lumapit ng husto. Maraming salamat, kuya, sa pagliligtas sa aking buhay. Itago mo sa sikmura ang nangyari ngayong gabi. Kapag naglakas loob kang magpakalat ng balita, gagamitin kitang handog sa watawat. Naunawaan ko, guro. Wala akong nakita. Dalhin mo ang katibayan. Iharap ito sa kapulungan ng mga elder. Yamang naghayag ng digmaan ang sektang Zen ng Fantian. Sasalubungin namin sila hanggang wakas. Napakagaling na taktika, gamitin ang patalim ng iba upang pumatay. Tiyak nakakagatin hanggang mamatay ng mga baliw na asong ito mula sa bulwagan ng pagpapatupad ang sektang Zen ng Fantian. Habang lalong lumalabo ang tubig, lalong gumaganda ang huli. Wala nang panahon ang kapulungan ng mga elder para asikasuhin siya. Matandang asong king mo, oras mo nang lumitaw. Easy, Kuya Fakong, malaking pagkadapa ang sinapit mo ngayon. Parusahan siya ng 3 buwang pagninilay sa harap ng pader. At bawasan pa ng 3 taon ang kanyang paglilingkod. Nawala ang 9 na dahong damo ng bituin. At 2 piling alagad pa ang nasawi. Nabalitaan kong may mga dalubhasa ng sekta ng demonyo na nakatambang. Ang reaksyon ng mga kalbong asnong ito. Lahat ng ito ay nasa iyong kalkulasyon. Magandang palabas. Nagsisimula pa lamang ang tunay na palabas. Sino ka? Huwag mo akong pagkamalang kung sino. Tagadala lamang ako ng mensahe. Tagadala ng mensahe raw. May amoy ng tagapagsanay ng demonyo sa iyong katawan. Gumagawa ako ng kung ano-anong utos sa tuktok ng 100-daang damo. Isa akong tagapagtanim ng mga halamang gamot. Isa sa mga tao ng tuktok ng 100-daang damo. Hindi ko alam kung makakaugnay ako sa matataas na pinuno ng sektang Zen ng Fantian. Bakit mo hinahanap ang sektang Zen? Si matandang king mo iyon. Hindi siya nasisiyahan sa pagkamkam ng buong pakinabang ng bulwagan ng pagpapatupad. Ano ang sinabi mo? Nalasing ako. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Kuya. Ito. Sundan mo siya. Tiyak na may pakana rito. Kumagat na ang isda. Magsimula na ang palabas. Ang bilis mong tumakbo, nakababatang kapatid. Sino ka? Sino ka ba? Isa akong maaaring maghatid ng mensahe para sa iyo. Ikaw. Magsalita ka. Ano ang nais ni matandang king mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ituring mo na lamang itong bayad sa paghatid ng mensahe. Basta't wasto ang impormasyong ibinigay. May mas malaking gantimpala pa sa susunod. Iyan ang sinabi mo. Sabi ni matandang king mo, kung handang ibahagi ng sektang Zen ang impormasyon tungkol sa mga guho. Ano ang kapalit? Lihim niyang maibibigay ang mapanang depensa ng sekta ng Xuanxia. Mapanang depensa, sigurado ka. Tiyak na tiyak. Labis nang aapi ang bulwagan ng pagpapatupad. Balak niyang baliktarin ang mesa. Mabuti, manatili ka rito at huwag gagalaw. Kapag niloko mo ako, buhay mo ang kapalit. Hindi ako mangangahas. Talagang hindi.
Talagang malakas ang loob mong maglaro, bata. Yan paano malilinlang ng huwad na mapa ng depensa ang sektang Zen? Baliw ka ba, gusto mong ibigay sa kanila ang tunay na mapa? Saan mo nakuha ang mapa ng depensa? Sa sisidlan ni Wukang. May talaroon ang ruta ng pag-ikot ng mga alagad sa panlabas na sekta. Bahagya ko lamang itong binago. Minarkahan ko ang mga lihim na himpilan ng mga tauhan ng bulwagan ng pagpapatupad. Itinala ko silang lahat. Yamang nais ni Chen Rui na kagatin hanggang mamatay ang sektang Zen. Kailangan kong lumikha ng pagkakataon. Kumagat na ang isda sa kawil. Oras na para magpalit ng himpilan ang espiya. Tama sa aking kalkulasyon. Malamang ay magbabanggaan na agad ang mga bulwagan ng pagpapatupad ng dalawang sekta. Matandang king mo, asong panot. Naipadala ko na ang anting-anting na panawag ng kamatayan sa iyo. Nagsimula na ang labanan. Mabangis kumagat ang mga tauhan ni Chen Rui. Napigil ang sektang Zen. Aso laban sa aso. Saktong-sakto ang dating. Nasaan si Fa Kong? Hindi siya nakipaglaban. Isang utusan ng sekta ng Xuan siya. At naglakas loob ka pang mag-abang dito. Kuya Fa Kong, huwag ninyo kaming intindihin. Nagkataon lamang na napadaan kami. Napadaan lamang. Ngayong nakita na namin kayo. Manatili na kayo rito. Sumiklab ang kanyang hangaring pumatay. Nagkaugnay na ang sanhi at bunga. Tumahimik ka at hintayin siyang magpakawala ng kapangyarihan. Kuya, maawa ka. Isa lamang akong tagapagtanim ng halamang gamot. Kuya, hinihiling kong palampasin ninyo ako. Labi ng masamang sekta. Hindi ka kawalan kahit mamatay. Ipapadala ko kayo sa kabilang buhay. Dakilang dragon ng langit. Nasisiraan ka na ba, mawawasak ang mga ugat ng iyong enerhiya? Paglilipat ng pinsala ng sistema. Target, Fa Kong. Ano ang nangyayari? Naputol ang mga ugat ng enerhiya ko. Ngunit wala ka man lamang sugat. Impossible ito. Hindi ba ito itinuro sa iyo ng dakilang Buddha? Masyado mo ba akong minamaliit? Masamang demonyo at erehe. Lalaban ako sa iyo hanggang wakas. Ikaw ang magtiis ng kapahamakan para sa akin. Hindi ba iyan ang aral ng inyong sekta? Masyadong mabagal ang kilos mo. Kaligtasan muna bago karangalan. Talagang pinatay mo siya. Sektang Zen ng Fanchayan. Ngayon pa lamang nagsisimula ang pagsusulit na ito. Mabait na bata. Talagang napakabait na bata. Sayang, isa itong anting-anting na panawag ng kamatayan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tatak na humahabol sa kaluluwa ng sektang Zen ng Fanchayan. Ipinapadala nito ang aming kinaroroonan kada 3 araw. Maghintay ka na lamang ng kamatayan. Gaano nakatagal mula nang maipadala ang mensahe? 2 araw ang pinakamatagal. 1 araw na lamang. 1 araw. Sapat na iyon. Gamitin ang kapangyarihang lumamon ng kaluluwa upang burahin ang tatak. Ano ang balak mong gawin? Hindi ko hahawakan iyan kung maaari akong balikan ito. Kung hindi, lulunukin ko ito. Kung hindi, magkakawatak-watak ang kaluluwa. Sige na, ikaw na ang magaling. Gagawin ko na, ayos ba? Buksan mo para sa akin. Nabuksan na, talagang nabuksan mo. Isang banal na gamot na lubhang nakapagpapalakas. Hindi ito maaaring masayang. Pigilan mo ito para sa akin. Ganap na ang antas ng pagpino ng enerhiya. Pagkaraan ng 1 araw, matutuklasan nilang patay na si Fa Kong. Isa ka palang tunay na halimaw. Sa malaot madali, susundan nila ang bakas hanggang dito. Pildoras ng Foundation. Ngayon ka na ba lalampas sa hangganan? Halika na. Napakabagsik ng bisa ng gamot. Nasisiraan ka na ba? Hindi ko na mapipigil ang kapangyarihang ito. Kahit hindi mapigil, kailangan pa rin itong pigilan. Bakit umakit ito ng makalangit na dagundong, lagot na tayo? Kapahamakan ng kamatayan. Para iyon sa iba. Paglilipat ng pinsala ng sistema. Target, matandang king munang tuktok ng 100 at 1 halamang gamot. Inilipat mo sa iba ang bagsik ng makalangit na kapahamakan. Bakit nagmamadali, may ibang sumalo ng kalahati para sa akin? Matandang king mo.
Nasa antas ng gininto ang ubod siguro. Dahil nasa antas siya ng gininto ang ubod. Kailangan lamang ng sapat na talento upang mapaglabanan ang kulog ng kalangitan. Walang hanggang pasasalamat sa kabutihan ng guro. Hindi malilimutan ng inyong alagad ang kabutihang ito. Lumabas kayo upang salubungin ang kulog. Nabuo na ang hanay ng libong ilusyon na sumisikil sa isipan. Sino ang pinoprotektahan ng hanay na ito? Pinoprotektahan nito ang taong tinamaan at nagising ng kulog. Bakit ako tatamaan ng kulog ng walang dahilan? Tiyak na susundan nila ang hibla ng sanhi at bunga hanggang sa akin. Lumabas ka, taksil. Naglakas loob kang palihim na umatake sa akin. Guro, wag po kayong magalit. Paano ko po pagtataksilan at aambangan ang guro? Ang kakaibang kulog na iyon. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Anong masamang bagay ang itinatago mo sa iyong katawan? Hinahangad ng guro ang katawan ng inyong alagad. Ngayon ay hinarangan mo ang isang bugso ng kulog para sa iyong alagad. Masasabing tabla na tayo. Napakawalang utang na loob mong lobo. Akin nang lilinisin ang buong sekta. Magtago ka, kahit payat na kamelyo, mas malaki pa rin sa kabayo. Magtago ka sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa niya nalalagpasan ang ganap na yugto ng pundasyon. Tabak ng putol na ugat at baligtad na dugo. Muli mong sisirain ang iyong mga ugat ng enerhiya. Wala ka na bang pagpapahalaga sa buhay? Muling nagpalit ng gamit ang sistema. Ang aking mga ugat ng enerhiya. Ikaw, ano ang ginawa mo? Impossible ito. Gumamit ka ng ipinagbabawal na sining. Bakit wala kang pinsala? Alagad. Sadyang naparito ako upang ihatid ang guro sa kabilang buhay. Ikaw, demonyong masama. Talaga bang nalampasan mo na ang yugto ng gininto ang ubod? Hindi pa tapos ang pagsubok ng kulog, hindi ba? Hayaan mong makita ko ang hangganan ng yugto ng pundasyon. Napalis ng pagyanig ang pagsubok ng kulog. Nasaan ang lugar na iyon? Ang tuktok ng ipinagbabawal na lupain, ang ganap na ipinagbabawal na sona ng sekta. Mukhang may taong higit na kinamumuhian ng makalangit na landas kaysa sa akin. Mabuti na lamang at matibay ang aking kapalaran. Hindi dapat mahina ang tunay na kakayahan ng matandang magnanakaw na si King Mu. Ano ito? Huwag mong hawakan, bitawan mo agad. Iyan ang daan patungo sa kamatayan sa ipinagbabawal na lupain. Sinumang pumunta roon ay mamamatay. Nang makita ng matandang si King Mu ang mapa, agad niya itong sinunog. Nagsisinungaling ka. Hindi, ginawa ko iyon upang mabuhay. Karaniwan ay sabi kang mamatay ako. Ngunit ngayon, napakabuti ng iyong kalooban. Binabalaan mo pa akong umiwas sa panganib. Tayo ngayon ay mga tipaklong na nakatali sa iisang lubid. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Tumigil ka. Ano ang ginagawa mo? Magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga ang mapang ito? Ngayon din ay lilinisin ko ang iyong espiritu. Hindi, sinasabi ko sa iyo, tumigil ka agad. Iyan ang diagram ng hanay para sa pagsubok ng banal na sekta. Ang pagsubok ng banal na sekta. Isang lihim na larangan na iniwan ng nagtatag na ninuno. Matatagpuan ito sa ilalim ng tuktok ng ipinagbabawal na lupain. Sa loob nito ay nakatago ang buong pamana ng isang sinaunang magsasaka ng enerhiya. Ang buong pamana ng sinaunang magsasaka ng enerhiya. Kaya pala matagal na itong itinatago ng matandang magnanakaw na si King Mu. Ithi, ano naman kung itinago niya ito? Makakapasok ba siya roon? Ang mga pagbabawal sa lugar na iyon. Kahit isang matandang halimaw sa yugto ng nabubuong sanggol ay hindi kayang sirain ang mga ito. Pakinggan natin kung ano ang sasabihin ng tunay na may-ari. Magkakaugnay ang mga sentro ng hanay sa ipinagbabawal na lupain. Sa bawat hakbang, may nakatagong layuning pumatay. 100 taon kong ginugol upang hadlangan at mabatid ang lihim ng diagram na ito. Tanging ang sukdulang lamig ng siyam na dahong damo ng bituin. Ang makapagpapahinahon sa pagbabawal ang naglalagablab na araw sa sentro ng hanay. Sayang at ang banal na damong iyon ay matagal nang naglaho. Wala yatang itinakda para sa akin. Narinig mo, hahaha. Ito ang maalamat na halamang espiritual. Sa buong buhay mo, huwag mong asahang makita kahit isang dahon nito. Kahit hawak ang mapa ng kayamanan, hindi pa rin makapasok. Mas masakit pa kaysa kamatayan, hindi ba, hahaha. Tunay ngang napakahirap nito. Isang bagay na hindi matatagpuan kahit sa loob ng isang siglo. Ako na bagong nakapagtatag ng pundasyon, saan ko iyon hahanapin? Mabuti at may kaunti kang kamalayan sa sarili. Kaya magmadali ka ng tumakas. Malapit nang dumating ang mga humahabol mula sa sektang Zen ng Fanchayan. Nabulabog na rin ang mga nakatataas ng sekta. Kapag hindi tayo umalis ngayon, mahuhuli na tayo. Tumakbo, he. Nasa kamay ko ang lahat ng susi. Mukhang hindi pa ako makaalis sa sektang ito sa ngayon. Tugtog ng kamatayan. Nakalabas na mula sa pagninilay ang pinuno ng sekta.
3 ulit na tugtog ng kamatayan. Ang namatay ay isang nakatatandang alagad ng sekta. Tiyak na lalabas ang pinuno ng sekta. Makaalis pa tayo kung tatakbo tayo ngayon. Bakit ka nagmamadali? Kayang pigilan ng mga bangkay sa yungib ang mga ito ng kalahating takdang oras. Ano ang silbi ng kalahating takdang oras? Hintayin muna nating siya sa atin nila ang buong pinagmulan ng dagundong ng langit. Kahit magpakpak ka, hindi ka makalilipad. Kalahating takdang oras. Sapat na iyon upang makapasok ako sa ipinagbabawal na lupain. Talagang nais mong mamatay ng walang kabuluhan. Ito ang ipinagbabawal na harang. Ang harang na pinagsasanib ang kapangyarihan ng badha at demonyo. Tumigil ka agad. Ang ginintuang liwanag ay ang hanay na sumupil sa mga demonyo ng sektang Zen ng Fantian. Ang itim na enerhiya ay ang 9 na anino at kasamaan ng aming sekta. 2 sukdulang puwersa ang patuloy na naglalaban. Niyuyurakan nila ang isa't isa. Sino mang humipo rito ay tiyak na mamamatay. Ang tiyak na mamamatay ay kayong mga hamak na basura. Mukhang magkasalungat ang budha at demonyo. Ngunit sa katotohanan, iisa ang pinagmulan at kapwa nabubuhay. Ano ba ang alam mo tungkol sa iisang pinagmulan? Kung wala ang 9 na dahong damo ng bituin upang supilin ang masamang enerhiya, hindi ka man lamang makapapasok sa unang suson. Sino ang nagsabing wala ako nito? 9 na dahong damo ng bituin. Paano mo nakuha ang ganitong banal na damong itinuturing na alamat? Swerte ko. Hindi masama. Tumigil na ang masamang enerhiya. Papalapit na ang hanay na sumupil sa mga demonyo. Umatras kayo. Umatras, ito mismo ang hinihintay ko. Kapangyarihang Budha, isa kang nagsasanay ng demonyong landas. Saan mo nakuha ang dalisay na kapangyarihang Budha? Buksan mo ito para sa akin. Natuklasan na ang makapangyarihang kamalayan. Umalis tayo. Pumasok tayo. Ilang lihim pa ba ang itinatago mo sa iyong katawan? Mas maraming lihim, mas mahaba ang buhay. May kung ano sa bibig mo. Sa wakas ay dumating na ang taong nakatakda ng kapalaran. 5,000 taon na. Sa wakas, naghintay rin ako hanggang sa araw na ito. Sino ka? Ako ang ikatlong pinuno ng sektang banal. Iniwan ko rito ang natitirang kaluluwa ko. Tanging upang maipasa ang daan. Binata, lumapit ka at tanggapin ang kumpletong pamana ng matanda. Lumapit ka. Yayaman ka na. Kapag nakuha mo ang pamana, walang saysay ang isang halimaw na nagsisimula ng sanggol. Binata, bakit ka nag-aatubiling humakbang? Ito ang walang kapantay na pagkakataong tuwirang hahantong sa dakilang landas. Ano pa ang iyong ipinag-aatubili? Ipasa ang daan. Sa iyong natitirang kaluluwa, bakit nagkukubli roon ang bahid ng pagnanasa mong agawin ang katawan? Pag-agaw ng katawan. Hehe, napakatalas ng iyong pandama. Isang hamak na langgam na nasa antas ng foundation. Nakita mo pa rin ang pagkukunwari ko. Tunay ngang isa kang matandang halimaw. Hahaha. Ngayong nabisto mo na ako. Kaya kusang loob mong ibigay ang iyong katawan. 5,000 taon akong naghintay. Ngayon, wala nang makapagliligtas sa iyo. Aagawin mo ang katawan ko. Kung gayon, tingnan natin kung gaano katigas ang iyong kapalaran.